God, sa kabila ng kalakasan ng ulan, nakatulog na maayos kasi masarap matulog kapag umulan. At salamat din sa Diyos sapagkat nothing can hinder God's people to really worship Him in spirit and in truth. And this morning, we are blessed to have our brother, a fellow servant of God, and he is going to give preach to us from the passage that we have in the screen, 1 Peter 3, chapter 3, verse 8 to 12. And allow me to introduce to you our brother and co-servant of the Lord. Ang ating pong tagapagsalita ay kasalukuyan at matagal ng nanunungkulan o tinalaga ng Panginoon bilang chairman ng ABCOP, National Council of Elders. Siya po ay resident pastor ng Makati Grace International Ministries for so many years. And prior to that, first time na na-meet ko po siya ay when he was still a pastor of Lipa Bible Christian Church in Lipa City, Batangas. He was there always visiting the Philippine Christian Bookstore. And he was the director of ACTS or ABCOP Christian Theological School in Lipa Bible Christian Church at the time. And also, currently, he is the consultant pastor of Solace of Christ Church, very much engaged in church planting. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Communication Research and Master of Public Administration mula po sa UP Diliman. Doon po siya kumuha ng kanyang bachelor's degree and master's degree sa UP Diliman. Siya po ay nag-aral ng Master of Divinity in Theological Studies and Certificate in Biblical Counseling at kasalukuyang candidate po siya dyan, both from Asian Theological Seminary. Ang kanya po mga kasalukuyang gawain ay ang mga sumusunod. Siya po ang preaching and disciple-making pastor ng Makati Grace International Ministries. Siya po ay kasalukuyang active sa ABCOP bilang isa sa mga teachers at sa iba't iba po mga ABCOP Christian Theological School districts, nagtuturo po siya. Wala pong malayo sa aspeto ng pagtuturo sa lingkod ng Panginoon na ito. Kahit saan lugar siya dalahin, kahit sa bandang Bisaya, nakakapagturo siya doon. So involved nga po siya sa church planting with Solace of Christ Church. Siya po ay also a board member or coordinator teacher. So bukod sa pagiging board member, siya po ay teacher din ng mga seminars under po ng ministry ng Living Waters Philippines. Ito po yung ministry among the relationally and sexually broken. So napakaganda po yung ginagawa ng Lord sa gawain ng Panginoon dito sa Living Waters Philippines. Kasalukuyan, siya po ay chairman ng Langham Preaching Philippines. And while we were talking this morning, he was very eager to help us in this area of ministry in preaching. Hopefully, maganap ito sa atin, kung hindi man sa church natin ay sa buong district. Langham Preaching Philippines. Siya po ay kasal kay Ate Zaira. Pwede ba ma-invite si Ate Zaira? Mrs. Zaira. Ate Zaira, Claridad Putalan. Siya po ay isang napaka-long-term friend din po namin mag-asawa. Actually, family friend. Sila po ay pinagkalooban ng 3 supling ng ating Panginoon. Ang first po nila, panganay nila ay si Jay, already married to Iris. At meron na po silang apo, Anaya Isabel. Ganda ng pangalan. And then yung second child po nila ay si Jim, who is currently now in Japan, working there. And of course, yung bunso nila, si Nathan, who is also siya po yung kasalukuyang conditioning coach ng Magnolia. Kaya pag nananalo yung team ng Magnolia, mayroon pong contribution sa
conditioning coach ng mga muscle exercises and pag-maintain ng kanilang health para manalo. Yun po ay si Nathan. So, napakalaki po ng respeto ko sa ating pong kamanggagawa na to, and marami po siyang na-impart na knowledge, wisdom on how to do ministry in the church and how also to persevere in the calling that God has given sa inyo pong pastor. Kaya hindi ko na po pakakatagalan. Without further ado, I would like to call on Pastor Rene Putalan to give us the Word of God. Pastor? Salamat, Pastor Mon, at nakabalik ako rito. No? I think the last time I was here was during your anniversary celebration years ago. Years ago. Di ko alam. Before pandemic pa. No? Bata-bata pa tayo noon. So, hindi pa senior citizen. So, marami akong nakilala rito, of course, before. Mayroong mga estudyante ko sa ACTS. Hindi ko alam kung dito si Ate Fe. Wala ba si Ate Fe dito? Wala, no? Okay. May sakit. Okay. Anyway, natutuwa ako na muli nagkita tayo. Batiin naman natin ating katabi, no? Ng magandang umaga. Good morning. Ayan. Kahit asawa, batiin natin. Ayan, very good. Okay. Nakakatuwa at andito tayong lahat. Okay. So maganda yung paksa natin sa umagang ito, living the blessed life. Actually, I added a phrase there, at all times. No? Maganda ang sulat ni Pedro. Ito ay sinulat niya noong mga early AD 60s. No? Nung panahong iyon, talagang isa sa mga sitwasyon nila ay ang mga Kristiyano, mananampalataya during the time ay inuusik, dumaranas ng suffering dahil sa paggawa ng mabuti. Diba? Naranasan niyo na ba yun? Diba? Sa iyong opisina, sa iyong bahay, sa iyong community, sa neighborhood nyo, sa eskwelahan, no? Hindi madali mamuhay. No? Kasi ang sanlibutan ay siyempre salungat ang kanilang pamantayan at pamumuhay sa atin bilang mga Kristiyano. Salungat ang kanilang kultura kaysa sa atin. Kaya pag gumagawa tayo ng mabuti, anong nangyayari? Inuusig tayo. Di ba? Inuusig tayo. So ganoon ang sitwasyon during the time when the Apostle Peter wrote this letter. Ito ay panahon ng Emperor Nero, no? Na kung saan in AD 67 or 68, of course, pinatay si Apostle Pedro noong panahon ni Emperor Nero. So hindi madali, no? Hindi madali mamuhay ng sabihin natin blessed life, ng masayang pamumuhay o pinagpalang pamumuhay sa panahon ng pag-uusig. Di ba? Usually sabihin natin, Lord, can I really live a life that is blessed, a life that is happy? No? In times of suffering. Di ba? But we can, actually. Sabi ng Apostle Pedro. In times of suffering, and in fact, at all times, whether in suffering or not, we can live the blessed life. Amen? Naniniwala ba kayo dyan? Kahit ang mga magulang nyo, inuusig kayo, dahil kayo lang ang unang Kristiyano sa pamilya, di ba? Kahit sa community, dahil ikaw lang ang Kristiyano sa iyong village, no? Sa aming village, merong mga 100 plus residents lang, maliit na village. Pero, isa doong mga Kristiyano ay kami, kunti lang. No? Pero inuusig din. Diba? Ngayon lang ay nag-hold kami ng DVBS
nung bago pa kami sa village na yon, at talagang nagrereklamo ang mga Katoliko, no? Bakit daw pinayagan kami mag-hold ng DVBS, no? Pero ngayon naman nagbago-bago na, kunti na, no? Ako ay last year, no, during COVID, ginawa na lang akong chairman ng grievance committee. So yung mga delinquenting homeowners na hindi nagbabayad, ako ang kumakausap. Persecuted pa rin, ano? Wala tang tumanggap ng ng grievance committee, si pastor gawin natin. This time, nasa officer ako ng, tawag dito, ng village namin. Pero, ando pa rin yung pang-ano nila. Iba pa rin ang tingin, no? Karoon sila Stations of the Cross. Alam naman nila na kami ay Bible Christian. Alam na alam eh. Pero sabi ng isang officer, pwede ba magtayo ng station sa tapat nyo? Sa tapat ng bahay namin. Wala naman nakatapat doon. At hindi naman nilalagyan ng Station of the Cross yung aming tapat ng bahay. Pero gusto nila lagyan. But nag-usap kami ni Syra. Sabi namin, sa palagay ko, hindi dapat natin payagan, ano? Di ba? O, kasi akala nila, di ba? Mag-join din kami ng Station of the Cross. So, marami. Kahit sa panahon natin, nangyayari yun. No? Now, once you live a life, once you do good, no? You go against the subculture. You go against the standards of the world. You suffer, you get persecuted. So, yun po ang sitwasyon during that time. No? Pero nakakatuwa si Apostol Pedro kasi kahit sa sitwasyon na yan, sumulat siya ng isang sulat. Ito nga. No? Sabi niya, posible. Pwede. In the midst of suffering, in the midst of persecution, we Christian can still live the blessed life. And at all times. No? Despite the persecutions. Kumbaga, in season and out of season, pwede tayong mamuhay ng masayang buhay, regardless of our situation. Di ba nakakatuwa yun? Kasi noon, ang happy life, pag walang problema. Ang happy life, pag walang difficulty. Di ba? Ang happy life, pag walang opposition. Pero sabi ni Pastor, kahit may opposition, you can live a blessed life. And it's all because of the grace of God. Okay. As a matter of fact, the reason, the purpose why he wrote this letter, kung meron kayong Biblia, turn it to 1 Peter, the same letter, 1 Peter chapter 5, verse 12. Okay? You have that? Maganda ngayon kasi cellphone na, no? Huwag nyo nang ililipat sa Facebook, ha? Okay. 1 Peter chapter 5, verse 12. Sabi dito, the same letter, 1 Peter chapter 5, verse 12. Sabi niya, sinulat ko ang maikling liham na ito sa tulong ni Silas, na itinuturing kong tapat nating kapatid. Look at the purpose why he wrote this letter. Upang pasiglahin kayo. Wow, ang galing ano? Di ba nakakatuwa? Pasiglahin kayo. Sa panahon ng pag-uusig, no? Sa panahon ng kahirapan, di ba? Gumagawa ka ng mabuti, inuusig ka, naghihirap ka, sinulat niya ito para pasiglahin sila. Kaya sa umagang ito, dapat ang aking layunin sa pagsasalita ay pasiglahin kayo. Kung ano man ang pinaghuhugutan nyo, pinagdaraanan nyo ng mga pagsubok, pasiglahin kayo na pwede tayong mamuhay ng masayang pamumuhay at mapalad na pamumuhay. Kaya sabi dito, pasiglahin kayo at hindi lang yon. Patutuhanang ito ang tunay
Sabi, upang pasiglahin kayo at patutuhanan ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Na sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng kahirapan, pwede tayong gumawa ng mabuti, patuloy, dahil andon ang biyaya ng Diyos. Hindi madali, di ba? Pero, ang biyaya ng Diyos ay sobrang-sobra. Walang limitasyon. Di ba? Sa lahat, lalong tumitindi ang biyaya ng Diyos. No? Ang pabor na binigay sa atin. No? Lahat. Para makapamuhay tayo ng mabuti sa panahon ng pag-uusig. Kung wala ang biyaya ng Diyos, nako, hindi natin kaya. No? At biyayang ito, alam natin, ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Diba? Kita nyo? Kung wala si Jesucristo, hindi natin kaya. Sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kung wala si Kristo na gumagawa sa ating buhay, sa biyaya niya, si Kristo ay puspos ng biyaya at katotohanan, hindi natin magagawa na gumawa ng mabuti sa panahon ng paghihirap at pag-uusig. Di ba? So, at ginagawa natin ito na merong kagalakan. Di ba? Kaya sabi ni Pablo, kahit siya ay nasa kulungan, no? Persecute, naglilingkod, sabi niya sa mga taga-Filipos, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Dahil lamang sa biyaya ni Jesucristo. Wow! At ang biyayang ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, di ba? Binibigyan tayo ng banal na Espiritu, ng espiritual na kakayanan para magawa natin ang dapat gawin sa iglesia. Bawat isa sa atin may espiritual na kaloob, no? Espiritual na kakayanan. Ito'y biyaya din ng Diyos, no? Ang banal na Espiritu. Nagkakatipon tayo ngayon at sinasabi ni Apostol Pablo na pag tayo nangatitipon bilang isang iglesia, tayo ang templo ng banal na Espiritu. Nakakatuwa. So, every Sunday, hindi ba kayo natutuwa? Every Sunday, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are in attendance in the worship service of Villa Carolina Bible Church. Big time! Minsan lulungkot tayo, kunti lang nag-church. But in our midst this morning, we have God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Amen? Kaya dapat pupunta kayo rito. Every Sunday. Sunday after Sunday. You shouldn't miss church. Why? Because when you come to church, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit are here in our midst. What a privilege. What a privilege. Not only is the church, the corporate body of Christ, the temple of the Holy Spirit, but individually, as Christians, we are the temple of the Holy Spirit. Amen? Amen. So, wag niyong iismulin ang Villa Carolina Bible Christian Church. Dahil ito ay pinananahanan, ito'y banal na templo ng Diyos Ama ng banal na Espiritu ni Jesucristo. So, tingnan natin. Living the blessed life at all times. Paano ito magagawa? Maganda, sinabi ni Apostol Pablo, tinalakay ni Apostol Pedro rather, ang mga tungkulin, no? Ng mga iba't ibang kumbaga groups sa church, no? Like sa mga may asawa, 'di ba? Sa mga alipin, no? At pagdating sa chapter 3, sabi, gayon ding paraan, kayong mga babae, okay,
mga babae magpasakop. Kasi ang mga babae rito, ang Kristiyano. Ang mga lalaki, yung kanilang husbands ay hindi Kristiyano. Yun ang kalagayan dito Kaya, nung panahon ni Apostol Pablo. So, gayon din mga paraan kayong mga babae. Yan. Sa 7, gayon din paraan kayong mga lalaki. No? Diba? May mga Kristiyanong lalaki, paano sila makikitungo sa mga di-Kristiyanong asawang nilang babae. And then, of course, in chapter 2, verse 18, tungkol sa mga alipin, di ba? At pagdating sa verse 8, bilang pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan. Bilang pagtatapos, actually in the English translation, to all. So ina-address niya, hindi na yung bawat grupo, no? O bawat relationship. Pero sa lahat na to, sa lahat ng mga pananampalataya sa iglesia. And there are two ways that he mentioned here on how the church, as they relate to one another, as they relate to the world, no, who oppose them, how the church can live the blessed life at all times. Una, sa verse 8, makikita natin, kung gusto mong mamuhay ng tawag dito, ng mapalad, masayang buhay, no? Dapat tayo ay maging mabuti sa lahat. No? Be good to everyone. Be good to everyone in the church. No? At sa verses 9 to 12, makikita natin the other way of living the blessed life at all times, especially in difficult times, is to bless your enemies. Okay, tingnan natin. So, unang puntos is, what? We have to what? Be good to everyone in the church. At paano tayo, or be virtuous? You exercise virtues. What are these virtues? So that we can live a blessed life, a happy life. What are these virtues that we need to demonstrate to one another as a church? Una, sabi dito, magkaisa kayo. Magkaisa kayo. Wow! Unity of mind, no? Kita nyo? Sabi sa isang version, live in harmony with one another. Alam mo, ang church ay iba't iba. Iba't ibang pinanggalingan, may babae, may lalaki, iba't ibang edad, di ba? Iba't ibang, background, sabi ko nga kanina. Iba't ibang pananaw sa buhay, di ba? Nakita nyo, iba't ibang kaloob. Hindi lahat preacher, hindi lahat leadership, no? Hindi lahat evangelism. Sabi nga, we have diversity in the church. But despite the diversity that we have, we are united. Parang isang orchestra. Nakapanood na kayo na isang orchestra, no? Iba't ibang instrumento. Pero, malaki. Ang ganda ng tunog. No? Ang ganda ng tunog. So makikita natin dito mga kapatid na bagamat iba-iba tayo, iba't ibang pinanggalingan, iba't ibang kasarinlan, iba't ibang educational backgrounds, iba't ibang socio-economic classes, di ba? Pero tayo ay tumutumbok sa iisang layunin. Una, of course, to build up the church. Right? Pangalawa, I believe, is to glorify the church. Diba? At to glorify Jesus Christ. Di ba? Iba-iba, pero meron tayong tinutumbok na isang tudlain. At yun ay palaguin, pagtibayin,
ang pagkakaisa sa iglesia at pairalin at ipakita ang ang pag-ibig, no? Magmahalan tayo sa isa't isa at luwalhatiin ang Diyos. 'Di ba? So, kailangan merong harmony, no? Another word is like-mindedness, no? Alam naman natin sa iglesia, halimbawa pag meeting, halimbawa sa board or kahit sa congregation, may kakaibang mga suggestion at rekomendasyon, di ba? Hindi naman ang takbo ng utak natin ay pare-pareho. No? Di ba? Pero, by unity of mind, by living in harmony, we mean that we can agree to disagree. Without being disagreeable. Di ba? Nakakatuwa yun, Iba-iba. At maganda yon. Kahit sa aking pastor, ako ay nakikinig sa mga rekomendasyon at mungkahi at suwestyon ng bawat isa. Kasi, you, as a pastor, you don't have the monopoly of all the ideas. Di ba? No. Merong banal na espiritu din ang mga miyembro. Hindi lang ikaw. At magandang pakinggan ang bawat isa. At kung ano ang pinaka-best idea. Best in the sense na ito ay makakatulong para lumago ang iglesia, mapanatili ang pagkakaisa, mapairal ang pag-ibig, at maluwalhati ang Diyos. Doon tayo. No? Doon tayo. Dahil alam natin na iisa lang. Diba? Ang ating Panginoon. Iisang banal na Espiritu. See the point? So we have this. You want to live a blessed life. Masayang buhay sa loob ng iglesia, tayo ay dapat nagkakaroon ng harmony. No? Pagkakasundo-sundo. Diba? Kahit magkakaiba tayo. Kung ay magka-heart attack, ma-stroke, dapat alamin natin, ano ba ang papel ko? No? At paano maiaambag ko para ang isang gawain sa iglesia ay magampanan ko. It's more of like working together. May attitude ka na I want to work together. We want to work together. Hindi ka dapat nag-iisa. And I want to serve. We want to serve one another. No? Maganda yun, di ba? Working together. No? Sa English, synergy. May synergy. Mas marami ang magagawa pag tayo ay nagtatrabaho ng sama-sama. Di ba? Kaysa lang mag-isa kang magtrabaho. Mamamatay ka. Ang pastor, di ba pastor? Pag matagal ka na sa iglesia at ikaw lang gumagawa ng lahat, okay, baka damputin ka sa funeral parlor, no? Pag ikaw lang ang naglilingkod, ano mayayari? Hindi ka magtatagal. So harmony has something to do with serving one another. Has something to do with working together despite our differences, despite our diversity as a church. Masaya ba kayo nakikipag-work sa isa't isa? At naglilingkod sa isa't isa? Dapat ganon. Kasi gusto nating masayang buhay sa iglesia, dapat tayo nagtutulungan. Dapat tayo ay naglilingkod sa isa't isa. Di ba na masarap maglingkod sa isa't isa? Kaysa yung sarili mo lang interest, your selfish ambition, your vested interest, ang inaatupag natin. Pero kung tinatingnan natin, makakatulong ito sa church. Lalago ang church na to. Mas lalong makikita ng sanlibutan na nagmamahalan kami sa isa't isa. Mag-glorify, maluluwalhati ang Diyos sa ginagawa namin ng sama-sama.
Wow! That is living the blessed life. The next is another virtue is magdamayan. Okay. The word in English is what? Sympathy. Sympathy. Sympathetic. Oh. Being responsive to others' needs. Oh. Sim. Sa Grego, sim. Together. Sympathy has something to do with emotion. No? Diba? Sympathetic. Nakikisimpatiya ka. Nagdadamayan. I think that's one virtue that we have. One outstanding virtue that Filipinos have. Yung sympathy. Na nafe-feel mo yung nafe-feel ng iba. Di ba? Oh. So, this week, pumunta kami sa isang cancer patient. He is an engineer. No? Tapos, meron siyang stage 4 cancer, pancreatic cancer. Sabi niya kaibigan namin from Singapore, nakasama niya kasi ang lalaking ito sa Singapore. Sabi niya, Kuya Rene, pakidalaw naman sa kanya. No? At sinabi ko sa kanya, gusto naming dumalaw. At sabi ko kasi, gusto kong ipaalam sa inyo ng aking asawa ay nagka-cancer din. So, nagka-cancer si Syra 15 years ago, breast cancer. So, nafe-feel ko kung anong nafe-feel nila. Nafe-feel ni Syra kung anong nafe-feel nila. No? Sympathetic kami sa kanila. Dama ko kung paano mag-alaga ng isang cancer patient. Ganon ang pagiging sympathetic. Kung ano ang nararamdaman niya, nararamdaman mo rin. Alam mo, sa isang iglesia, kung gusto natin mamuhay ng masaya at ng mapagpalang buhay, pagpapalayang ang buhay natin, dapat merong pagdadama. Ano? Pagdadamayan. Di ba? Mahirap sa isang iglesia na walang pagdadamayan. Ibig sabihin, kahit ang kapatid mo ay nagsasuffer na, parang ang feeling mo parang manhid. O damahid, di ba? Manhid ka sa kanyang nararamdaman. So what we did, we went there, we shared the gospel with this engineer and his wife, and we also gave them some financial help. Yun ang commitment namin ng aming mag-asawa. We want to minister to cancer patients. And we have to extend financial help also to them. At ito po ay hindi Kristiyano. No? We share the gospel with them, and they believe in the Lord Jesus Christ as their Savior and Lord. So maganda po yan. Makita sa Villa Carolina Bible Christian Church na meron tayo pagdadamayan. Magdamayan tayo. Kung ano ang sakit ng pinagdadaanan, pinaghuhugutan ng isa, unawain natin at damhin natin. No? Kasi ang tendency is, ayaw kong makialam. Lalo na sa mga Pinoy, makikialam lang ako pag ang miyembro ng pamilya ko ang meron ng karamdaman. Ano? Pero kung karamdaman ng iba, di ba ganon? Ayaw ko. But you know, if we want to live the blessed life at all times, especially in difficult times, we got to show sympathy to one another as one body in Christ. Ano pa? Another virtue is brotherly love. Sabi dito, magmahalan kayo bilang magkakapatid, no? The word here in Greek is Philadelphia. No? That means brotherly love or sisterly love. We belong to God's forever family, right? And as members of God's forever family, we are brothers and sisters forever.
Ha? Mga kapatid? Yung ating mga kapatid dito sa lupa ay may hangganan. Di ba? But in heaven, once you receive Jesus Christ, you become part of heaven. We are now heavenly citizens. Remember, we are now part of God's forever family the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Heaven has already started for us here. Hindi pag namatay tayo at nakita si Kristo. Heaven has already started for us here. And we belong to God's forever family now. And we should be showing and demonstrating brotherly and sisterly love to one another as part of this God's forever family. Dapat maipakita natin yan. Alam mo, sa isang pamilya, sabi nga natin, mahalin natin ang pamilya natin. Kasi pag wala na ang lahat na tumutulong, saan ka babalik? Sa pamilya. Pero minsan nakakalungkot kasi dapat mas matindi ang pagiging spiritual family ng church. No? Dapat makita yon. Lalo na sa mga members ng church natin na wala namang pamilya dito sa Villa Carolina or sa Manila, no? Sino ang pamilya mo rito? Yung spiritual family mo. Diba? So we're showing brotherly love. Sabi ni Jesus Christ, alam mo, natutuwa ako. Sabi ni Kristo, diba? Pag ikaw'y sumunod sa akin, that's in, I think it just came to my mind, Mark chapter 10. No? Mark chapter 10. If you have your Bibles with you can turn your Bibles to Mark chapter 10. At sabi dito, sa verse 28. Mark chapter 10, verse 28. Nagsimulang magsabi si Pedro kay Jesus, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Diba? Iniwan ang lahat, sumunod kami sa iyo. No? Sumagot si Jesus, tinitiyak ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, o mga lupain dahil sa akin at dahil sa magandang balita na hindi tatanggap sa panahong ito ng makaisang daang ulit ng mga bahay. Wow! Mga kapatid, mga ina, at mga anak, at mga bukid na may kalakip na pag-uusig. No? Kasama yung pag-uusig sa blessing, no? Kaya pag inusig kayo, huwag kayong magtaka, wow, Lord, bless na bless ako, may pag-uusig. Pero along with that, magkakaroon kayo ng spiritual family. Wow! Ako po ang unang naging Kristiyano sa aming pamilya. No? Debotong Katoliko ang parents ko at mga kapatid. I was the first Christian in the family. And I had experienced being persecuted, no, by my parents nung ako'y nasa kolehiyo. Pero, alam mo, nakakatuwa. Sino ang tumulong sa akin during that time? My spiritual family, no? No? Diba? Ang dami kong naging kapatid. No? Hindi ko man kamukha. Pero, wow! The church, the spiritual family, no? Helped me go through the persecutions that I experienced when I was a new Christian. Nakita niyo mga kapatid? Sana ganun ang church. Di ba? No? Magmahalan tayo bilang magkakapatid. I-practice na natin yung pagmamahalan kasi sa langit, magpapatuloy ito. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ay lilipas. Ngunit ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig ay magpapatuloy. It will abide forever. And the greatest of this is what? Love. Although tinutukoy niya rin agape love. But you know, brotherly love is a result of agape love. No? So mga kapatid, pag meron pangangailangan dito, wow, let's help our brother and sister. Minsan na iba kasi, kahit may pera, parang butas ang bulsa. Hindi, parang lusot ang duwa. Pero kailangan. Mahal mo ba ang kapatid mo? Like during the time, yung COVID, di ba? Lockdown.
ang ibang members namin ay hindi makalabas, walang pagkain. So what we did was, nagpaki-paki kami ng mga pagkain, no? At binagrab ba yun? Lalamove, no? Para ipadala sa kanila. Ganun no? Pag merong mga pangangailangan, merong group chat para ipanalangin ang bawat isa. Pag merong medical needs, kung anong maitutulong, nag-aambag-ambag para mapacheck up yung isang kapatid. Kasi kapatid mo siya. At kung gusto mong mabuhay ng isang mapagpalang buhay, masayang buhay, kailangan magmahalan tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? We will exist forever as one big family in heaven. Diba? Sabi ni Kristo. At doon, meron na lang isang tayong tatay. Diba? Wow, that's why we have this prayer, our Heavenly Father. Okay, another virtue, of course, is a tender heart, no? Yeah, being affectionately sensitive and caring. Compassionate. Ang compassionate po, ibig sabihin, ay active compassion. Hindi lang po ito emosyon. No. Remember Jesus Christ, when he saw the crowd, he had compassion on them. That compassion is active. That means, when you see a need, you have to really act on that need. Diba? Anong ginawa niya? Nung nakita niya na parang mga tupang ligaw ang mga tao, tinuruan niya sila. And there was even one time na wala silang pagkain, di ba? Sabi ng mga disipulo, pauwiin na ang mga iyan, no? Napakagastos. Hindi natin kayang pakainin ang mga iyan. Pauwiin na ang mga iyan. Sabi ni Jesus Christ, no? Ano ba ang meron tayo dyan? Merong 5 loaves of bread and 2 fish. No. Sige. Paupuin ang mga iyan. Nanalangin si Jesus at pinakain niya ang crowd. Bago pinauwi. At pagkatapos pakainin, may sobra pa. May leftover. 12 basketfuls ba yan? No? In one of the accounts. Minsan, pag sinasabi na ng Diyos, sige, may kapatid na nangangailangan. Sabi niya, nakakaawa naman siya. No? Dapat hindi tayo tawag dito, nagtatapos sa nakakaawa siya. Ano ang pwede natin gawin para tugunan ang kanyang pangangailangan? Usually sabihin, wala tayong pera, pastor. No? Meron. Actually, meron. Tinatago lang natin sa bangko, ayaw natin galawin. Kaya ang tanong ng Jesus, ano ba ang meron kayo? Kahit anumang amount yon, pwedeng paramihin ng Diyos para tugunan ang pangangailangan. Kung wala kaming amount, ako misa pastor, kailangan natin mapaoperahan ang ating kapatid. So, magko-contribute kami, pero kulang pa. Pero ang gagawin ko, sa group chat, ikakalat na namin, kailangan natin, ipanalangin natin, anong pwede niyong iambag? Mag-aambagan na para matugunan ang kanyang pangangailangan. You see the point there? No? What I mean is that if we truly have this compassion toward each other, then we have to do something about the situation. Kaya lang tugunan ang pangangailangan. Hindi lang pang emosyon ito. Ang compassion is not just an emotion, but it's that attitude, that decision, that determination, to really come up with a course of action to meet the need. At kaya ng church. Sabi ni Pablo, anong sabi niya sa mga taga-Filipos? Ang mga taga-Filipos, di ba?
hirap na hirap, 'di ba? Mahirap na church. Persecuted, no? Pero sabi nag-uumapaw ang kanilang generosity even in times of severe persecutions. And the Philippian church supported Paul in his mission work consistently despite their poverty, extreme poverty, despite their severe persecutions. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, "And my God shall supply all your needs, every need of yours, according to His glorious riches in Christ Jesus." Listen, pag may pangangailangan sa church, at nahahabag tayo, ang tingin natin palagi sa ating sarili. Limitado po ang ating kayamanan. Kahit isang iglesia, limitado rin. Diba? Kung titingnan natin, parang limitado ang ating kakayanan at kayamanan. Diba? Pero, huwag natin aalisin sa ating isipan na ang ulo ng iglesia ay walang iba kundi si Yesu Cristo. Mayaman si Yesu Cristo. Walang limitasyon ang kanyang biyaya at kayang tugunan anuman ang pangangailangan sa iglesia. Hindi na uubusan ng supply ang kanyang, sabihin natin, storehouse para ipagkaloob sa atin. Amen? Kaya palagi, pag sinasabi, wala tayong pera, hindi, meron. Ang ating Panginoon ba naman mawawala ng pera? No? Hindi. Ang kailangan nating sumampalataya, ang kailangan natin ay magbigay, di ba? Kahit ano man yan, i-honor ng Diyos. Kahit 5 loaves and 2 fish to feed a multitude. No? God will honor whatever you give. Kakaya ng babaeng balo, no? He gave everything. Diba? O kung nakakaalwan kayo, just like Mary who poured out that alabaster of perfume, no? Extravagantly. He gave extravagantly. He gave everything that she had. Kahit mahirap, kahit mayaman. For Jesus. That is what it means to be compassionate. And then another, a humble mind. Ayan. Maganda, no? So, be willing to encourage one another and rejoice in each other's success. Pag sinabi mong humility, no, dito, yung bang meron kang honest opinion of yourself. Honest assessment of yourself. Di ba? Pag tinignan mo sarili mo, ito ako. Tapat ako. Kumbaga, kung magaling kang preacher, ito ako. Hindi ako pwedeng yung iba na ang ibang kaloob, di ba? Hindi ako yun. No. Kasi sa iglesia, minsan may mga tao na napakayabang, no? Nakala niya lahat ng spiritual na kaloob, sakop niya lahat, di ba? At ayaw bigyan ng pagkakataon ang iba para maglingkod at gamitin ang kanilang spiritual na kaloob, di ba? Pero hindi. Ang pagiging mapagpakumbaba rito ay parang sa isang katawan. Okay? Halimbawa, ako sa iglesia ang kamay. Ibig sabihin, yung kamay, merong talagang gamit, no? Na hindi pwede, no? Na pakialaman niya ang gamit ng mata. 'Di ba? Kumbaga honest siya. Ako ang kamay. Hindi ako pwedeng tumingin, no? Hindi ako utak na mag-isip, 'di ba? Hindi ako paa na maglalakad. 'Di ba? Just imagine kung ang buong katawan ay lahat kamay. Nakakatakot 'yan, no?
Pero may bawat. Honest assessment. Ako yung kamay. Ito lang yung role na gusto kong gampanan. No? Honest ka. At sabihin mo, yung paa na yan, ito ang role na dapat gampanan niya. Yung mata, ito ang dapat role na gampanan niya. Just like in the body of Christ, we have, of course, various spiritual gifts. Spiritual, supernatural ability that God gave us. And each one of us is a gift. Ha? Kahit isa lang meron. Pero although, meron mga multi-gifted. Diba? But you have to know an honest opinion, an honest assessment of who you are as a person, as a believer, as a Christian. You know, in terms of what you are able to do based on your spiritual gift, spiritual ability. No, kailangan. At natutuwa ka na yung ginagawa ng iba, yung tagumpay ng iba. Diba? At kinukumpara mo yan, yung sarili mo, hindi sa iba, kundi kinukumpara mo ang sarili mo sa Panginoon. Diba? Kung humble kang tao, hindi mo ikukumpara ang sarili mo sa iba. Ikukumpara mo, pag kinumpara mo ang sarili mo sa iba, it's either you feel inferior, kawawa naman ako, mas magaling siya kaysa akin. Or, kung kinumpara mo at magaling ang iba, at magaling ka, anong sabihin mo? Tingnan mo, ang galing-galing ko, tingnan mo, kawawa naman siya. But being humble, you compare yourself to the Lord Jesus Christ. Magdidepende ka sa Kanya. No? At kung merong tagumpay ang iba, dahil na magaling siya, ikaw ay natutuwa. No? Natutuwa ka. No? At ini-encourage mo pa siya na pag-ibayuhin ang kanyang spiritual na kaloob, ang kanyang ministeryo ayon sa kanyang spiritual na kaloob. That is what it means to being humble. No? So kung gusto mo, gusto nating mamuhay ng isang masayang buhay bilang mga Kristiyano, bilang isang iglesia, dapat ganun tayo. No? Ano ba talaga ang papel ko dito? In regard to my spiritual gift. So ano ang ministeryo na dapat kong gawin? No, in relation to my spiritual gift. At sasabihin ko iba, kapatid, hindi ko yan hindi ko yan expertise. Hindi ko yan specialty. Ikaw ang gumawa niya kasi magaling ka dyan. No? Pero mananatili ako rito. At pag nagtagumpay siya, talagang nagagala ka. Yung hindi mo kinaiinggitan. Kasi ang iba, alam mo naman, minsan may tendency tayo na pag ang isa ay nagtatagumpay na, namamayagpag na, dahil ginagamit ng Diyos, hihilahin natin pababa. No? Sisirain natin. No? We should be rejoicing pag ang isa ay, wow, ginagamit ng Diyos. Totoo yan. Alam mo, pastor, tapos ikaw ay nagsasanay ng mga tao sa iglesia, makikita mo, mas magaling siya mag-preach kaysa sa iyo. May mga gano'n, di ba? No? Napakagaling nito sa finances, sa administration. I-encourage mo siya, go on. No? Alam mo, ang galing mo kapatid. Mayroon kang gift sa administration, mayroon kang gift sa pagtuturo. Pag-ibayuhin mo yan. At ako ay talagang nagagalak, natutuwa na ginagamit ng Diyos ang iyong kaloob at iyong ministeryo para sa ikatitibay ng iglesia at ikapupuri, ikaluluwalhati ng Diyos. Amen? That is being good to everyone in the body of Christ. And if we do, we exercise, we demonstrate these virtues to one another as a church, then we can experience the blessed life. Masaya, di ba? Kasi sa pag nainggit ka, baka mamatay ka pa sa inggit. No? At iba, lumilipat sa ibang iglesia kasi hindi na siya star for all seasons. No? Nasa pawa na ng iba. No. Diba naman mga pastor,
Ano nangyayari? Ayaw bigyan ng pagkakataon ang mga leader, halimbawa, na humawak ng responsibility kasi mas magaling na sila sa kanya, no? Na-insecure ang mga pastor. Maraming mga insecure na pastor. Na sa halip bigyan ng pagkakataon ng mga ibang leaders kasi magaling. Hindi binibigyan. Kasi pag binigyan ko yan, baka mapatalsik na ako bilang pastor sa iglesia. No, we should not be thinking. Pastoring is just a gift. No? One of the gifts. But there are gifted administrators and teachers that, he can work with as a team. By all means, give them the opportunities to exercise their gifts and excel in the gifts. Okay. Now, the second, sabi niya, Pastor, ang haba na ng mensahe mo, tumigil ka na, no? Gutom na ba kayo, no? So, one way to live a blessed life, the blessed life at all times, is be good to everyone. Alam mo, maganda itong sinabi. Okay? Yung ating tech team, maganda yung sinabi. Sa palagay ko, nakikinig yung tech team natin, For the next slide. Okay. This one. I like this one. This was written actually by Kenny Cave, no? Ano pa lang siya, I think that time, 15 years old. But it was posted sa office ni Mother Teresa of Calcutta, right? Remember? Maganda to. Do it anyway. People are often what? Unreasonable, illogical, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true friends. True enemies. Succeed anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Meron ganon. Yung mga naguhudas, Okay. Build anyway. If you find serenity and happiness, there may be jealousy. May mainggit dyan, no? Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have. And it may never be enough. Give the world the best you've got anyway. You see, in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them. Anyway. Ganda, di ba? So do it. Do good. Be good to one another anyway. No. Pag pinansin mo ang iba, wala kang ma-accomplish. Nakatutok tayo sa Diyos, kay Yesu Cristo, sa banal na Espiritu. Pag nakatutok tayo dyan, kahit ano ang response or reaction ng iba, magpapatuloy tayo. Okay. Now, the next means for us to live the blessed life is we have to bless our enemies. Oh, may mga enemies ba kayo sa church? Oh, sa labas, mayroon. mahirap ang pag-enemy nyo. Oo, sa church or sa pamilya nyo. Ang enemy mo, yung anak mo o yung nanay mo, yung enemy mo, yung asawa mo. Mahirap, di ba? Oo, sabi, Lord, pwede ba kunin nyo na po siya? Parang gusto mo nang kunin sila. Okay? Baka ikaw ang kunin ng Lord. Mahirap yun. Diba? Pero sabi rito ni Apostol Pablo, no? In our next slide, if you want to live the blessed life, you have to what? To bless your enemies. No? Sabi rito, sa verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang gawang masama. Okay? Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Ang hirap, ano? Sa halip, pagpalain ninyo sila sapagkat ito ang dahilan ng pagtawag sa inyo.
at kayo'y tatanggap ng pagpapala. Sapagkat, sa nasusulat, sino mang nagpapahalaga sa buhay at nais makakita ng mabubuting araw, dila'y pigilin sa pagsasabi ng kasamaan at sa kanyang labi dapat walang panlilinlang. Lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya ang kapayapaan at ito'y kanyang sundan. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatuon sa mga matuwid at ang kanilang panalangin ay kanyang dinirinig. Ngunit sa mga taong gumagawa ng masama, Panginoon ay nagagalit, hindi natutuwa. I think this is one virtue na talagang, wow, honestly, ako minsan ay guilty. No? Kasi ang tendency natin, pag ginawan ka ng masama, gagawan mo rin ng masama, mas masama pa gusto mo. Maaring hindi sa gawa, kundi sa isip. Di ba? Kumbaga, talagang pinatay mo na siya sa iyong puso at isipan. At maraming gumagawa ng masama. At gusto mo sa halip na pagpalain, gusto mo sumpain. No? Sana madapa ka mamaya. Habang naglalakad. Sa matabunan ng iyong bahay sa bagyong ito. Diba? Sabi ni Jesus Christ, pray for those who persecute you. Love your enemies. If you do that, you will be the sons of God. Diba? Mapapatunayan talaga na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi ang Diyos, mababait sa masama at sa mabuti. Nagbibigay siya ng sikat ng araw sa masama at sa mabuti. Nagpapaulan siya both sa masama at sa mabuti. Ang hirap, ano? Mahirap talaga maging Kristiyano. Pero babalik tayo sa biyaya ng Diyos. Di ba? Ang tanging biyaya ng Diyos ay pagkakalob sa atin para hindi natin gantihan ng masama ang gumagawa ng masama sa atin. Hindi natin sisiraan. No? Ang iba sa pamamagitan ng masasakit na salita ang naninira sa atin. At alam ko, sa iyong pamilya, sa iyong opisina, sa iyong eskwelahan, sa neighborhood nyo, maraming gumagawa ng masama. No? Diba? Sa trapiko, diba? Sa traffic lang, pagdadrive, maraming gumagawa ng masama. No? Lahat ng prutas ng banal na espiritu naglalaglagan. Diba? Meron akong Bible study noon na talagang nag-aaway silang mag-asawa. Pag talagang Lord, ang prayer niya, Holy Spirit, take over! Hindi ko na kaya to. Dapat ang banal na espiritu na ang maghari sa buhay ko para sa kanyang pang-aabuso sa akin. Ang banal na espiritu na ang gagawa. Nakakaano, no? At sabi dito, bakit? Bakit pagpalain pa natin yung mga umaapi sa atin? Una is, okay, I think meron pa before this. Before this slide. Okay. Can somebody help me there? Okay. Before this slide, meron pa. Okay. Okay? Sige. Antayin natin. No, ayaw kong gumanti sa inyo. Pero, no, before that slide, no? Meron ba? Yes! Exactly. So, bakit tayo ay dapat, tawag dito, hindi tayo gaganti, we should not seek revenge. Why? Una, sabi dito sa teksto, you are called to bless. Oh, napaka-importante yan, ano? Sabi dito, huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sali, pagpalain ninyo sila sapagkat ito ang dahilan ng pagtawag sa inyo. Di ba? At kayo tatanggap ng pagpapala. Tinawag kayo para magpala, hindi magsumpa. Di ba? We are blessed by the Lord to bless. No? Minsan titingnan natin, nakakaawa naman sila. Di ba? Actually. No.
So sa halip na sumpain mo, pagpalain mo sila. No? Okay. Panalangin mo, di ba? At huwag kang gaganti. No? Pangalawa, you will find life to be most fulfilling. Ang sarap ng walang kaaway. Oh. Kung palagi mo papatulan ng asawa mo, mahirap ano? No? Magkasama kayo sa bahay, no? Mahirap. You will find life to be most fulfilling. Pangatlo, your days will be good as you turn from evil and do good and seek peace and pursue it. Di ba? Dito? Masaya ang buhay, masaya ang di ba? Mapayapa. Ang hirap na may kaaway, no? Minsan binabangungot ka sa gabi, no? Kahit sa iyong mga bangungot, nakikipag-away ka sa kaaway mo. Di ba? At wala kang katahimikan, walang kapayapaan. No? Hindi mo alam kung baka sa mga susunod na hakbang mo, may riders in tandem, babariling ka na lang. Dahil sa may kaaway ka. No? Pero kung mapayapa, seek peace, pursue peace, wow. No? Kahit ginagawa ka ng masama, ginagawa ng mabuti, alam mo, lumalambot din ang mga puso niyan. Di ba? Lumalambot ng mga puso. Kahit gaano kasama ang tao, o ano ang kasamaan ang ginagawa nila sa iyo, pag sinuklian mo ng kabutihan, sa kalaunan, talagang babait din sila. Totoo yan. No? Meron sa Lipana, talagang sa church, grabe. Talagang ginawa niya for 5 years, ang sama-sama niya sa akin. No? Ang pinakamasama niyang ginawa, nung ako ay magpapastor na sa Lipa, after 1 year, bumoto siya. Yes or no, kung gusto magpastor. Sabi niya, no. At pinakita niya sa buong kongregasyon. Papatulan mo ba siya? Hindi. Di ba? After 5 years, at ako ang naghahandog sa kanyang mga anak. Ang mga anak niya ay 8. Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya sa akin. No? Pero after 5 years, pumunta siya sa bahay. Bago mag-asawa kami ni Syra. Humahagulhol. Pastor, punta ka dito. Halika, Kuya Jun, napasok ka. Akala ko, may namatay. Humahagulhol eh. Pagkaupo, sabi niya, Pastor, patawarin niyo po ako sa mga ginawa ko sa inyo. For 5 years, sa mga ginawa niyang lahat, no? Patawarin niyo po ako. At mula noon, maganda ang pakikitungo niya sa akin. Nagkasabay kami sa jeepney. Ibinayad niya ako. Sabi ko, sana nag-taxi na lang ako para mahal-mahal ang bayad niya sa akin. Pero kita mo, kapatid, no? Kahit gaano kasama ang isang tao, gaano kasama ang ginagawa niya sa iyo, at ipakita mo pa rin ang kabutihan sa kanya, sa kalaunan, magbabago rin siya. Magbabago rin siya. So, ganon, mga kapatid, ha? Pangalawa, sabi dito, the eyes of the Lord, sabi niya, are on you. Tingnan mo, hindi ka kawawa. Kasi usually, Panginoon, dehadong-dehado ako rito. Di ba dehado pag Kristiyano ka? Parang hindi ka makaganti. Dehadong-dehado ka. Luging-lugi ako dito, ha? Eh, kung hindi ako Kristiyano, pinatulang ko na to, eh. Di ba? Di ba? Di ba? Sa Batangas, ubusan ng lahi. Di ba? Hindi pumupunta sa korte. Pero, ubusan ng lahi. Di ba? Talagang pinatay mo ang kapatid ko, hindi ako pupunta sa korte. Pero sa susunod, papatayin ko rin ang kapatid. Diba? Gantihan, ano? Diba? O merong isang tao na talagang ginawa ng isang kasamaan. Hindi siya, hindi siya nagkorte, nagbarangay, wala eh. One time, nakasalubong niya, naglalakad, yung pumatay sa kanyang kapatid, sa Batangas to, meron siyang dinurog na paminta, no? Habang nung magtapat na sila, sinabugan ng paminta ang kanyang mga mata. No? Hindi tear gas, paminta pwede rin. No? At siyempre, hindi na makakita, doon niya pinatay. No?
Hindi ko naman kayo binibigyan ng tip kung paano pumatay. No? Kung wala kayong pambili ng tear gas, pwede lang paminta. Okay? Pero yung gantihan, ubusan ng lahi. Hindi ako pupunta sa barangay para ayusin to. Hindi ako pupunta sa korte para manalo sa kaso. Ako na mismo, I will take justice into my hands. A tooth for a tooth, an eye for an eye. Pero mga kapatid, bilang Kristiyano, palagi natin iisipin, ang Diyos ay nakamasid sa atin. At kumakalinga sa atin. Di ba? Kahit tayo ay ginagawa ng kasamaan, ang Diyos alam ito. Nakikita niya to. At bibigyan niya tayo ng kakalingahin niya, bibigyan niya tayo ng biyaya para gawin ang kabaliktaran sa kasamaan na ginagawa niya sa atin. Di ba? That's very encouraging to me. People might not see, other people might not come to my rescue. Maybe the courts will not give me the justice that I really wanted for this case. Pero alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Amen? Isa, ang kapatid ko na pulis, pinatay habang nag-round up sa drugs. So, hirap na hirap ako. Kasi ako umattend ng korte, tapos yung kalaban ay may bodyguards na dalawa na malalaking mama. No? I was able to share the gospel with the accused. No? Pero sabi ko, Lord, sa palagay ko wala kaming kalaban-laban dito. At yung asawa, sa halip na ipagpatuloy ang kaso, nagpabayad na lang. Talagang walang hustisya. But years later, nakita ko yung akusado ay nakulong. Talaga ng todo. Dahil sa nakunan siya ng mga baril. At sabi ng pulis, I was talking with yung team na, yung head ng kanilang team na nag-grade doon. Sino ba ang pumatay? Ay, ito, alam nila. And behind yung mastermind ay magkapatid na general. Months after, nasa headline ng Inquirer, yung dalawang magkapatid na general ay kinasuhan dahil sa drugs. So mga kapatid, hindi natutulog ang Diyos. Nakamasid siya. At kumakalinga siya sa atin. Pagdating ng, Lord, ang sama-sama, dihado naman ako dito. Aping-api na ako dito. No. Kakampi mo ang Diyos. Subaybay ito ng Diyos. Sabi dito, the ears of the Lord are open to their prayers. No? Huwag kang gaganti. Manalangin na lang. Di ba? Anumang pangangailangan mo, anumang concerns mo, ibigay mo sa Diyos. Ibulong mo sa Diyos. Di ba? At alam ko, ang Diyos ay palaging laan para pakinggan ka. Palagi siyang handa na tugunan ang pangangailangan. Maring hindi ka agad-agad. No? Ayun ang maganda sa atin, no? Pwede natin, meron tayong direct connection with God. No? At alam natin siyang ating Ama, aalagaan niya tayo, pakikinggan na anuman ang tutugunan lang, anumang pangangailangan natin at anumang ating concerns. And this is the last one. Sabi dito, the Lord will punish those who do evil. Good will triumph in the end. Di ba? Alam mo, ang expertise ng Diyos ay ang gumante. Hindi mo expertise yan. Hindi ko expertise ang gumante. Pag gumante ako, papalpak ako eh. Pero ang pag Diyos ang gumante, sigurado, magkakaroon ng hustisya ang kaso niyo. Dahil, kung hindi man dito, pagdating na Jesucristo, the ultimate judge, He will destroy the wicked. May katapusan po ang kasamaan. At ang kabutihan ang mananaig at magtatagumpay sa kahuli-huli. Amen?
So, if you want to I want to live the blessed life, be good to everyone in the church. And bless your enemies instead of seek revenge or take revenge against them. Amen? Amen. Meron kaming kanina, naka-receive kami ng text. Yung aming tita, actually tita ni Syra, ay namatay. Pero, noon, si inay, yung kanyang mother, ay Christian kasi, nag-share sa mga kapatid niya. At alam mo, ang inabot namin persecution sa side nila ay sobrang. No? There was even one time na patay ang lola nila, yung eldest nila sa lahat ng apo, pangalawa si Syra sa eldest, talagang galit na galit sa harap ng mga bisita na nagikiramay. Tinawag kami mga burned again. Talagang galit na galit siya. Pero nakakatuwa kasi yung kapatid niya naging Kristiyano, no? At itong nag-persecute sa amin, naging Kristiyano rin. Active na active ngayon, sobra. Itong tita namin, nasira ng gospel, no? At sa mga panahon na talagang pinipersecute kami, hindi lang kami umiimik, nananalangin lang. No? Hindi namin ginantihan, no? Although ako talagang, gusto ko lang gantihan, no? Pero hindi namin ginantihan. Hanggang sa naging Kristiyano sila. No? Naging Kristiyano. Yung tatay niya namatay din the other 1 month ago. Tapos yung mother niya ngayon, last night ba namatay. Naging Kristiyano sila. Pati itong number 1 persecutor namin, naging Kristiyano. Nakakatuwa. Mga kapatid, kung ginantihan namin ata, sa palagay ko, ubusan ng lahi ang mangyayari. No? Hindi naman. Pero, gantihan ng gantihan, walang katapusan na yan. Di ba? Pero dahil sa pinakita namin, pinanalangin lamang, at blines namin, at patuloy ang pagpapakita ng kabaitan sa kanila, patuloy ang pag-share ng gospel sa kanila. Kalaunan. At alam mo, I think si Ate Luz, ang kanya naging asawa ay anak ng pastor. Kakatuwa, no? Kakatuwa. Mga kapatid, you want to live the blessed life at all times? Be good to everyone. And bless your enemies. Ha? May enemy ba kayo ngayon? After the service, sabi niyo, I bless you. Bahala na ang Diyos ang gumanti sa'yo. Pag may kaaway ako sa church, alam mo, nilalapitan ko. Sabi ko, salamat, kapatid. Ako ay nabibless sa buhay mo. No? Nagtataka sila, bakit nabibless si pastor kahit ako ay sumasalunga sa kanya? Pero blessing talaga. I-bless mo sila. No? Masaya ang buhay mo. Kesa magtatanim ka ng unforgiveness, ng sama ng loob, ikaw ay magiging prisoner ng iyong unforgiveness at bitterness. Hindi ka makamove on, nakamove on ng iba. Diba? So thank you very much. Sana kahit mahaba ang sermon ko, imbitahin niyo pa rin ako sa susunod. Thank you.